May buntag. Kumusta? Kumusta man ka? Okay naman. Slept well last night. Okay naman. Thank you. Oo. Pero hindi ka makaintindi ng Bisaya no Cebuano? I can pick up some. I Oh. wish I can speak. Well, I can pick up some words. Okay. So si Attorney Castillo Mahigala ay former USEC ng Department of Trade and Industry, no? That's right. Tapos ngayon nag-join sa naging spokesperson sa Office of the Vice President. Meron tayong maraming mga katanungan, but before that, kumusta po Panyera? May mga activities ba ang Office of the Vice President ngayon dito sa Cebu? Yes. We're here in Panyero, Tagalog, English. Tagalog lang, Tagalog, Tagalog, or okay. dahil hindi kayang Bisaya, no? Tagalog lang. Kung hindi kaya mag-English, then Tagalog, ganoon lang. Okay. Oo. Nandito kami sa Cebu because we have activities nga to do today, tomorrow, and until Friday we'll be here. Bukas, mamaya, meron tayong relief operation sa Mandaue City. Punta tayo sa Barangay Alang-Alang. We have 1,500 families na bibigyan ng relief dahil galing pa sila sa Bagyong Tino, Bagyong Opong, Bagyong Uwan. Hindi pa fully recovered yung mga pamilya. So pupuntahan natin sila. 1,500 din yun. And then tomorrow, punta tayo sa Barangay Puok naman sa Talisay City. Okay. 300 families yung bibisitahin natin. Mamayang hapon, meron tayong mga bisita sa OVP Satellite Office from Camotes Island. Okay. Bibigyan natin po sila ng hindi ko malaman paano siya i-term. It's an award. It's an award for livelihood. Okay. Na bigyan natin sila ng mga cheque dahil pumasa na sila or nag-qualify na sila doon sa Magnegosyo Taday program ng Office of the Vice President. Ito yung mga individual business people na tinutulungan natin yung gustong mag-expand, gustong magtuloy, or gustong mag-umpisa ng negosyo nila. We give them 15,000 each after they are found to qualify doon sa programa. Siyempre, hingan natin sila ng documents na isa-submit nila sa atin for vetting purposes. For here in Cebu, our OVP Satellite Office covers Cebu City, Siquijor, and Bohol. Okay. So pwede silang mag-apply sa OVP Satellite Office natin or through email or sa kanilang Facebook page. And then, after they qualify, pagka they are found to have qualified for the program, may training naman tayo on financial literacy through the Philippine Deposit Insurance Corporation para turuan sila kung paano mag-manage ng pera nila or paano gagawin nila para sigurado na hindi sila malulugi. And then for the business itself naman, we also have the assistance of the Department of Trade and Industry. Sila naman yung magtuturo sa MSME kung anong programa, anong negosyo ang pwede, anong business ba yung papatok sa ganitong panahon, 'di ba? Maliliit lang naman 'yan, small scale kasi the award is only 15,000 pesos. Pero hindi ito ayuda in a way, tulong po ito natin talaga for the business. Okay. Because alam ni Vice President Duterte na pag nag-improve yung negosyo ng isang tao, buong pamilya niya ang magbe-benefit. And then we have another kind, pero so today 27 awards yung ibibigay natin. Pero we have another kind of MTD program for organizations naman, whether formally organized or not. Nagbibigay tayo, at regardless of the number of members that they have, nagbibigay tayo ng 150,000 pesos. Okay. So the more members they have, the more families we will be able to assist doon sa negosyo. So, yan yung dalawang klase ng MTD programs natin. And we're going to do the awarding this afternoon. So, ito, ang monitoring natin, ma'am, sa on-air natin. No? Okay. Parang, aside from the radio listeners natin, nakikita tayo, live tayo ngayon sa ating mga social media platforms no, dito sa RMN. Okay, so,
So, 3 araw, ang daming activities, no? Yes. Sa OVP. Ganyan po So, ang... today, tomorrow, and how about Friday? What are your activities? Friday, we will still have some. Fina-finalize lang natin ang schedule. Baka magbisita naman tayo doon sa mga dati ng MTD, yung magnegosyo taday beneficiaries natin na nabigyan na dati pa. Oo. So, Oo. Si Vice President Sara, pupunta ba siya dito? not anytime soon, Panyero. Pero pagka merong isang malaking activity dito or alam nyo naman si Vice President, pagka merong, pag kailangan siya talaga, Yeah, pag may sakuna, bagyo, lindol, yan, dadating yan. Oo. And kaya rin tayo nagre-reach out dito sa Cebu, yung mga kababayan natin na nandito because ang gusto ni Vice President, ang instruction niya sa atin ay puntahan natin yung mga kailangan ng tulong. We need to be able to serve the most unserved and the most underserved. Dahil yung lindol doon sa northern part of Cebu, nagpunta si VP doon. VP Sa Sara. Bogo? Oo, sa Bogo. Yes, opo. At saka dito ngayon sa Baguio, naka-ano din siya, no? Naka-visit din siya. Pero yung pag-visit niya, parang hindi masyadong ipaalam, no? Parang diretso lang yung pag-visit niya. Sometimes the media cannot even make a coverage about her visit, no? That's right. That's right. Diretso lang. Oo, that's right, Panyero. Actually, hindi naman talaga mahilig, di ba, magpa-cover ng media si Vice President. Basta trabaho lang ng trabaho, tuloy-tuloy lang. Whether, actually, mas gusto niya walang nakakakita eh. Gusto niya tahimik lang. Kahit naman kami, kahit naman ang ating OVP Central Office and the satellite offices, which incidentally, we have 10 around the country, hindi naman talaga ma-media kasi ano lang, gawa lang ng gawa, wala masyadong salita, wala masyadong talkies ba? Wala masyadong mga fanfare dyan. Walang fanfare. Trabaho lang. Akyat kami ng bundok, tawid kami ng ilog, tawid kami ng mga gubat. Ayun, na pupuntahan namin para makarating sa kabilang barangay. Pero tahimik lang. Hindi kailangan ipaalam naman sa mga tao. That's why malaman lang namin na nagpunta pala si VP Sara doon dahil na sa mga after the fact after the incident na napunta siya. Mga na lang, post na lang ng mga nakakita ng netizens. So ganyan talaga ang style niya or maybe she is also concerned over security? Well, of course, partly the security issue dahil syempre ayaw niya rin naman na i-broadcast kung nasaan siya, di ba? For security reasons. Pero the personality hindi talaga mahilig mag-fanfare. So simple lang siya, tahimik lang, trabaho lang. Hindi importante kung nalalaman ng tao or pinapalakpakan siya. Okay. So yung mga key programs ng OVP, baka ma-discuss natin at saka may mga katanungan din ako mamaya sa iba't ibang mga issues pa, no? Straight to the Atong point. padayon mahigala kay niya sa atong sibianan karon si Attorney Ruth Castelo, ang spokesperson mahigala ni Vice President, Office of the Vice President, no? Unya dunay mga activities ang OVP dito sa Sugbo mga kagilaan. Mahitungod sad ni mga higala sa bagyong Sitino, no? Munang doon na sa mga relief operations nga ilang himuon nya doon na pud kuno mga i-award sa DI, no? Labot ining magnegosyo taday, no? Magnegosyo taday. So itong balikan natin itong magnegosyo taday before we proceed to other topics also. Itong magnegosyo taday may mga 15 na bibigyan ng award, no? Today? Tomorrow, 27. 27 individuals. 27 individuals, But yes. how about the organizations? How many organizations are you going to give? For this year, parang wala pa tayong na ibigay. But we have, one organization na nabigyan na natin ng tulong. So that's 150,000 pesos. Hindi ko lang maalala kung ilan ang members nila, pero 150,000 pesos yun for one group na taga Mualboal. Okay. So yun, tuloy-tuloy pa rin ang programs. Tuloy-tuloy. Kasi, syempre, as the applications come, i-vet natin yung mga papeles nila and then yung tao or yung organization, check natin ang qualifications kung mag-qualify at may pondo kasi syempre the funds should always be ready naman pero hindi rin always readily available, di ba? So pag nag-qualify na
na at may pondo, tuloy-tuloy na ang proseso. Mabigay na natin sa Oo. kanila. So dito tayo sa mga we will discuss about this the budget doon sa mga programs po ng Office of the Vice President. Pero before going to that, ma'am, kumusta po ang trabaho ng isang spokesperson? Okay naman. I just need to, of course, remember everything. Lahat, sa dami kasi ng ginagawa ng OVP, dami ng programa, sa dami ng mga activities, so I have to remember. Like, now, gusto ko i-promote naman yung ating OVP anniversary. Because this year, 2025, is the 90th year since the Office of the Vice President has been institutionalized. 1935, yan, November 15, 1935. And si Vice President Duterte ay pang 15 na Vice President na natin. Unfortunately, dahil sa dami ng mga nangyari dito sa Cebu, hindi pa muna na-prioritize ng ating satellite office ang pag-set up ng exhibit. We have exhibits kasi featuring all the 15 vice presidents. Para bigyan natin sila ng tribute, the vice president wants to give them the recognition and the distinction that they deserve para doon sa mga naitulong nila sa bansa for nation building. Mag-set up tayo siguro early next year para makita ng mga tao, and especially that we have a former vice president that comes from Cebu, si Vice President Sergio. Yeah, at Estrella. naging president din siya actually. Si Sergio That's right. Oo. Now, itong sa posisyon ninyo bilang spokesperson, no? Dahil marami mga issues, no? Yung mga previous interviews na laman natin na galing kayo ng DTI, tapos nag-apply ka dito sa bilang spokesperson ng OVP. Considering nyo, dahil may nangyari doon sa DTI, kung if I'm not mistaken, may parang na floating status ka doon. Tapos, with your experience in the government and with your experience as a practicing lawyer, what triggered you to apply to work for the Vice President's For the office? Vice President? Nakita ko kasi how strong she is at yung kanyang sincerity, the authenticity of the person, hindi ba? Makita mo yung kanyang with the way she speaks, makita mo yung the genuineness of the desire niya na ayusin ang bansa. So gusto ko talaga, nag-volunteer ako talaga na tulungan siya. And especially that I am also a President Duterte appointee. 2016, when I went to DTI after some stint in the local government unit, President Duterte ang pinagsilbihan ko ng 6 na taon. Okay. For the full term. And then nag-extend ako ng another year and a half kay President Marcos until I left or I was forced to leave DTI. So you were able to serve DTI as USEC for more than 6 years or 7 years? 7.5 years, bale. The first year and a half, I served as Undersecretary for Construction. We have the Construction Industry Authority of the Philippines, and then later on na yung Consumer Protection. Dahil as a lawyer, as yung experience niyo, at saka pwede ka naman babalik sa practice, no? Dahil doon sa practice, baka magka-income pa ka ng unlimited doon. But despite of that, parang gustuhin mo na mag-join sa Office of the Vice President. Yes, I went back to private practice actually after I left DTI. Ah, That was okay. December 2023. This year lang ako nag-start sa OVP. So nakabalik naman ako sa private practice and other engagements in the private sector. But are you not bothered considering the high pressure environment now, especially with the OVP, dahil talagang may mga controversial issues talaga? Good question, Panyero. But if the Vice President is not bothered, why will I be bothered? Kasi siya kaya niya harapin. Nakita mo how much she has on her plate. Lahat sari-sari. Personal, family, professional, political. Lahat ng klaseng issues meron na sa kanyang buhay, diba? And yet, she remains standing. She remains firm. She remains unbowed and unbothered, to borrow her own words. So, tulong lang
sa trabaho, the way that we're doing it now sa OVP, ang magagawa kasi, of course, all of us supporting the Vice President would want to help her, hindi ba? So, kami sa Office of the Vice President, ang tulong na maibibigay namin sa kanya is to continue doing our job well, at of course with the values that she wants, integrity, honesty. We have the competence naman, kaya naman talaga gawin yung trabaho. Dire-diretso lang, tulong lang, follow her instructions, and then yan, in this way nakakatulong kami sa kanya para hindi niya masyado nang iniintindi din yung mga programa na ganito na tayo na ang gumagawa. So dahil you work closely with the Vice President, talagang nakilala mo siya, yung leadership niya, yung style niya, talagang yung personality niya talagang, dahil of course totoo naman yun, nakita natin she remains standing. Talagang may strong personality talaga si VP, no, despite of the problems, despite of the issues that she is facing. Of course, Panyero, nasasaktan din yun. Of course, nanghihina rin yan or nahihinaan rin ng loob paminsan-minsan. But she has to be firm. She has to be strong. Kailangan niyang labanan lahat ito dahil marami pa siyang gustong gawin para sa bansa. Marami siyang gustong ayusin para sa ating lahat. Diba? Continue also yung kanyang vision na maayos natin lahat, like fight against corruption, climate change, 'di ba? Na ina-advocate niya rin ang resiliency natin against climate change. Yung mga issues ng pagbaha natin, ganyan. So, seemingly trivial siguro for other people, seemingly minor, pero para sa ating ordinaryong mamamayan, malaking tulong, malaking bagay para sa atin yung mga ganitong programa. But I heard during the previous interviews you said that parang you will not serve as an attack dog, no? Is that an instruction really from the Vice President, or it's just your style na yung personality mo talaga na hindi mag-attack? Parang ganon. Her instruction na hindi tayo on the offensive, we will not engage in mudslinging, hindi tayo makikipag-away, just report on the accomplishments of the Office of the Vice President. And in other words, do not be an attack dog. Pero what are the issues, or parang ano ang division ninyo sa mga issues? For example, because the Vice President in cases that the media makaharap sa kanya, she would allow also ambush interviews. Right, No, so right. what are the issues na you will speak for and in behalf of the OVP, and what are those issues na siya ang masalita? Mayroon ba kayong division diyan? Compartmentalized ang ating trabaho as spokesperson. Ako, I am tasked to speak for the Office of the Vice President and the official acts of the Vice President. So, lahat ng accomplishments natin, lahat ng trabaho, yan mga issues like Commission on Audit, yan yung mga bagay, programa at mga projects ng OVP. For impeachment, there is a separate spokesperson na naka-assign. And then for all others, personal, political, ni Vice President Duterte, sa kanya na. Siya mismo ang sasagot. Are you conducting a regular press conference? Wala namang regular